Comeback na naman ang inabot natin sa New Zealand, lalong-lalo na pagdating sa second quarter. As nakikita ko, mukhang hindi naman talaga big man ang problema natin dito. Yung shooting ng Gilas sa problema, sobrang baba. 2 of 6 lang tayo beyond the arc at ang dami pa ng turnovers natin habang sa first half pa lang nakaka-double digits na agad ang mga tall blocks, lalong-lalo na si Ngatay. Grabe, 19 points agad ang binira niya. Ang nakikita ko sa tall blocks, hindi lang hard defense ang ginagamit nila. Mas binilasan pa nila ang kanilang opensa kaya ang Gilas hirap makahabol. Sobrang physical din talaga ng depensa ng tall blocks at physical sila sa pag-drive. Sa ikalawang quarter, doon na mag-aang kalamangan ng tall blocks dahil pinaulan na ni Ngatay ng 4 na 3-pointer ang Gilas kasabay din ang unti-unting pag-init ng depensa ni Mojave King. At sa halftime stats, 25% lang ang Gilas sa 3-point field habang ang tall blocks umabot na sa 60%. Sobrang layo ng kalamangan nila na umabot pa ng up by 18 points ang lead ng tall blocks habang ang Gilas panay turnovers pa rin dahil nga sa higpit ng depensa ng kabila at hindi magawang makapukol. Puro si Justin Brownlee ang nakakasabay sa kanila na may 3 of 6 sa shooting. Sa second half, ikatlong quarter, sinubukan ng Gilas na humawal sa New Zealand at bumaba sa 8 points na lang hahabulin sa tulong ni Dwight Ramos pero ang bilis lang talaga nakakabawi ng tall blocks dahil sa ganda ng shooting nila. Mas napapasama pa ay hindi nila maipasok yung dalawang free throws nila. Pero bago natapos ang ikatlong quarter nung pinasok si Dwight, bumaba sa 4 points na lang kalamangan ng tall blocks dahil sa tres ni JB kaya mas lumakas pa ang sigawan ng mga Pinoy. Ika-4 na quarter, mabilis lang din nakabawi ang New Zealand at habang luminipis ang oras, mas lumiliit rin ang tsansa ng Gilas. Sa dulo ng ika-4 na quarter, ang ginawa ng tall blocks kay JB sila nag-focus at mas dinodouble team pa nila to kaya wala nang maibugang depensa ang Gilas. Pero sa 3 minutes na lang natira, nakakuha ng 5-2 nating run ng Gilas kaya 3 points na lang hahabulin. Pero dahil sa crucial turnover ni Dwight at bad plays, kaya nawala na yung big chance na yun. Sayang na sayang talaga ang game natin sa dulo, no? Kahit papaano nagiging exciting naman ang labanan. Pero at least hindi din tayo tambak, pero talo pa rin, yun lang. At dahil nga natalo tayo, bagsak tayo sa rankings ng Group D at nasa dulo pa rin tayo. Buti pa yung Taipei, natalo nila ang Iraq recently. Parang laglag na nga siguro tayo. Crucial game pa naman sana tong laban natin sa tall blocks kasi kailangan talaga nating manalo dito para makahabol sa top 1 or top 3 ng Group D rankings pero wala hindi talaga kaya. Sa isang banda, kahit wala si Kai Sotto, mukhang kaya naman pala nating manalo laban sa kanila. Kapansin-pansin na hirap yung ibang big man ng tall blocks kay Junmar, no? Lalo na yung Darling, wala rin kasi siyang foot speed. Sa katunayan, may mga factors lang kasi na nagpahina ng opensa natin. Una, yung good defense ng kabila. Sa katunayan mga quiz, pamilyar na nila tayo dati pa. Alam na nila yung system natin na nagli-leak. Kaya kung napapansin nyo, mas sinigpitan pa ngayon ng tall blocks ng depensa nila. Gumana rin sa Gilas yung pagiging physical nila. Mas lalo pa tong nagpahirap sa triangle offense. Nakakahinga lang tayo kapag may counting space si JB. Ang ganda din ng shooting na tall blocks as usual. Mabilis silang nakakabawi sa mga counting banat ng Gilas at hindi rin sila natitinag sa crowd control na meron ng Gilas sa court. Kumbaga, hindi sila nape-pressure. Walang pagbabago, walang paghinang offensive at defensive side ng tall blocks. Maganda pang kanilang balasahan. Habang Gilas, ang nagpatalo talaga sa kanila, poor shooting. Yun ang number 1 factor talaga na humihila sa Gilas kahit noon pa man. Sa totoo lang, nakaka-create naman ng space ang triangle. Pero yun nga lang, kapag may opportunity, hindi na ipapasok. Tanging si Justin Brownlee lang yung nakakapukol. Walang tumutulong sa kanya pagdating sa 3-point field. At siya lang din ang nakaka-double digit sa labang to. At kapag na-double team siya, tapos na agad ang Gilas, wala nang umaambag. Yung mga free throws nila hindi perfecto. Imbes na sa international scene, crucial na masyado ang free throw Isa din sa nagpahina sa Gilas, ang dami nilang mga sinayang na attempts dahil sa mga bad plays, bad pass at bad defense. Laging nahuhuli ng tall block si Carl Tamayo sa maling depensa. Pero good effort pa rin ang pinakita nila sa dulo, at least nahabol nila ng konti. Sa August 9, Iraq naman ang mga kalaban natin. Kadalasan sa Middle East, nasa kanila talagang size advantage. So sa next game mga quiz, manonood pa ba kayo?